Ako nga pala si Billy Bistal. Yun ang tunay ko pangalan talaga. Dito ako nakatira ngayon dito sa Amparo, dito sa lugar na to. Pero actually, taga talaga ako, Cagayan de Oro City ako. Tapadpad lang ako dito nung ako nag-abroad. Tapos hanggang sa nagganitong ko. Dito na ako nananatili. Ang pamilya ko nasa probinsya sila ngayon. Bali, nagtatrabaho ako bilang welder nung kapanahunan. So sa ngayon, parang hirap na, wala nang tumatanggap kasi may naramdaman na nga ako. Hirap na mag-apply. Kaya nakapag-decide ako na na lang. Yung sarili ko na, pagkakakitaan ba, para mabuhay man lang makapag-aral yung mga bata. Dito lang sa may yan yung tadtaran namin, yan. Dahil baldi yan. Minsan nagpapalamig kami, ganyan. Parang pagka may nagpapagawa, may magagamit ako. Kung may magpapakontrata, kukontratahin ko na. At least sarili ko na, hawak ko na oras ko. Siyempre, gano'n na rin yung output doon nung na-provide ko yung welding machine ko, makapag ako ng kunding mga trabaho, ganyan. Makapag-support ako sa kanila kasi hindi naman yung kumikita man ako kahit papano. Sabi ng mga anak ko, yung dalawa, may mga trabaho naman. Wag mo na lang kami masyado intindihin. Ang sarili mo dyan ang anuhin mo. Kasi alam nila may karamdaman ako. Pinaliwanag ko naman minsan na di na kayanin ni Papa, kaya kayo, nakapag-aral naman kayo at mga bata pa kayo, kaya niyan. Actually, ang asawa ko nga ngayon, na-stroke na nga siya . Yan ang pinag-anuhan namin ngayon, sinusuportahan namin ngayon. Gusto kong ipagpatuloy itong itong kaunting negosyo ko. Itong bukuhan. Gusto ko pa mag-open ng iba kung may sapat akong halaga. Bubuksan itong lutuan ng ulam at saka yung barbecuehan namin sa gabi. Yun ang gusto kong maipapalago. Ko lang siya, nakapost kasi dati yan sa social media natin. Doon ko nakikita. Sabi ko, okay to . Nung i-try ko, yun, naka-abil ako nung 2,000 yata yun. Hindi ko na matandaan. Parang 2,000 yung na-abil ko na loan sa kanya. Yun. Sabi ko ito, siguro makatulong to kasi may gamit akong binili noon na importante, welding machine na maliit. Actually, okay naman yung malaking tulong din nung time na nangangailangan ako . Malaking tulong yun. Sabi ko nga, sana masundan pa. Actually, hindi naman ako nahihirapan. Although na di ako sanay sa computer, pero na-manage ko siya. Kumbaga, wala nang mga hinihingi na kung ano-ano. Di katulad nung iba, alam mo yung iba, hinihingian pa ko ng mga 10% mga assurance deposit. Pero sa Mr. Cash, wala na. Pag nila, receive agad. Tapos nung magkapira ko, bayad ko rin kagad. Actually, di ko na matandaan kung ilang percent yun. Pero talagang time na kailangan ko yun, need ko talaga. Di ko na yung kung magkano percentage doon. Basta siguro mga 1,700 yata nung tanggap ko noon . Di ko na iniintindi yung interest noon. Ang importante, ma-solve ko yung target kong problema na ma-solve ko siya. Ganon, baga may problema pala tayo. Kailangan natin ma-achieve natin yung goal. Ganon, di ba? Kung may nangangailangan na i-recommenda ko sila. At least makatulong din sa problema nila kung basta sigurado din na yung marekomendahan mo din tumutupad sa obligasyon niya sa kung mga bagay yung nakasaad doon sa kasunduan. Pagdating sa regarding doon sa paniningil nila, sa collection nila, wala namang problema, maayos naman sila kausap. Before yung due date, nagre-remind naman sila. So, nababantayan naman natin para di tayo magkakamali, di tayo mag-lapse. May mga problema kayo dyan na gusto nyo ma-solve yung mga problema ninyo. Pagdating sa mga financial ninyo, support, ganyan. I-try nyo na lang yung Mr. Cash kasi legit naman, wala namang wala tayong problema niya kasi di naman katulad ng iba na mamaya may scam pa tayo. Sa daming mga scammer kaya naglipana sa social media natin. Pero ito lang natuklasan ko na talagang okay siya. Walang problema. Legit.